una sa lahat. Puputok pa yan. Madami pang pwedeng pumutok dyan eh. Biglang sumabog at nagliyabang dump truck na yan sa Lipa City, Batangas. Halos maabog ang unahang bahagi ng truck. Nakaligtas kaya ang driver? Abangan ang buong detalye ng balitang yan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Higit 50 bahay sa Bacoor, Cavite, nilamon ng apoy. Sunog sinadya raw ng isang residente. Bagong bagyo na tatawaging Goryo, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas na umaga. Saan kaya magpapaulan? Rider patay matapos pumailalim sa modern jeep sa Quezon City. Guro sa Lanao del Sur, patay nang barilin ng estudyanteng binagsak niya sa isang subject. Suspect na grade 11, sumuko. Sa news abroad, di bababa sa 3, sugatan sa pamamaril sa Times Square, New York sa Amerika. Gunman, isang binatilyo. At pilot episode ng pinakabagong music countdown na Vibe, mapanood na mamaya live. Limampung bahay sa Bacoor, Cavite ang naabo dahil sa sunog na sinadya umano ng isang residente. Habang sa Taguig, 5 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil din sa sunog. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gary De Leon. Ingat kayo, ingat! Rinig ang pagsabog na yan sa sumiklab na sunog sa isang residential area sa Barangay Calzada, Tipas, Taguig City. Tulong-tulong sa pag-apula ang mga residente at ilang bombero. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 6 ng umaga kanina na magsimula ang sunog. Naapula ang apoy matapos ang halos 1.5 oras. 5 pamilya ang naapektuhan habang tinatayang nasa 300,000 piso ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ang sanhi, wala naman nasaktan. Sa Quezon City, nasunog din ang isa pang residential area sa Barangay Diokino, Sovel, pasado alas 4:30 kaninang umaga. Kita ang mga pira-pirasong bahagi ng ilang bahay na lubang tinupok ng apoy. Umabot 1 oras bago ito maapula. Inaalam pa ang sanhi at halaga ng pinsala, walang nasaktan. Sa Cebu City, kita sa drone video ang sunog sa isang bahay na ito sa Barangay San Nicolas proper. Ikalawang palapag ng bahay ang nasunog at hindi na ito kumalat. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office, higit kalahating minuto lang itinagal ng pag-apula sa apoy. Wala rin daw nasaktan. Patuloy na inaalam ang sanhi nito. Sa Bacoor City, Cavite, natupok din ang higit 50 bahay sa Barangay Talabad 2 kagabi. Aabot sa 375,000 pesos ang halaga ng pinsala. Umabot ng halos 2 oras bago ito naapula. Mabilis na kumalat ang apoy dahil pawang gawa sa light materials ang mga bahay. Arestado ang isang lalaking itinuturong may kagagawa ng sunog. Dati na raw kasing nagbanta na susunugin ang mga bahay roon. Naharap siya ngayon sa reklamong arson habang patuloy na gumugulong ang imbestigasyon. Sa bayan ng Silang, nasunog din kagabi ang isang imbaka ng mga goma sa kahabaan ng Sabutan Paliparan Road. Walang nasaktan, patuloy na iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Lanao del Sur, dead on the spot ang isang guro matapos barilin ng kanyang mismong estudyante dahil lang sa bagsak na grado. Kinilala ang biktimang si Danilo Barba, 34 years old, isang teacher sa Balabagan Trade School. Base po sa investigasyon, naglalakad ang biktima papuntang paaralan nang malapitang barilin ng suspect na sakay umano ng motorsiklo. Napuruhan sa likod at ulo ang guro na agad nitong ikinasawi. Ayon sa pulisya, umamin ang grade 11 student sa krimen. Nagawa niya raw ito sa sama ng loob dahil hindi siya makakapag-enroll sa grade 12 dahil sa bagsak na grade. Nasa kustodiya na ng pulisya ang estudyante. Sa ibang balita, tumaas na ang farm gate price ng bigas bago pa man maging epektibo ang import ban sa bigas sa Setyembre. Masaya rito ang mga local producers ng bigas. Pero ang mga negosyanteng umaasa sa imported rice, nangangamba. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo.
Sa Setyembre 1 pa magsisimula ang 60 araw na suspensyon sa pag-angkat ng bigas na ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kahit may supply pa rin ng imported na bigas, bahagyang umakyat na rin daw ang farm gate price ng palay. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nasa 14 hanggang 15 pesos kada kilo na ang bentahan mula sa dating 10 piso. Pero hindi pa rin daw ito sapat para mabawi ng mga magbubukid ang ginastos nila sa pagtatanim. Naaabot sa 18 pesos kada kilo. Ikinagalak naman daw ng SINAG ang pansamantalang import ban. Siyempre raw kasi ito sa nalalapit na anihan kaya't matitiyak na prioridad ang lokal na supply ng bigas. Pero giit nila, hindi sapat ang import ban at dapat talagang ibalik sa dati ang taripa sa imported rice. Gusto natin yung tariff, no? From 15 ibalik sa 35. Yun ang original tariff. Yun ang allowal binigay ng WTO sa atin. Kasi yung nag-harvest ng January to June or July, almost 9 million metric tons na yun. Ang lugi na magsasaka is almost 54 billion pesos. Dahil dun sa 10 pesos na palay na price. Maaalalang inirekomenda ng Department of Agriculture na utay-utayin ang pagtaas ng taripa at ipatigil ang importasyon ng bigas bilang proteksyon sa mga magbubukid. Bagamat iginiit ng Pangulo na hindi pa oras para pag-usapan ang pagtaas ng taripa, ipinatupad naman niya ang inirekomendang import ban. Pero kung good news para sa mga magbubukid ang pagpapatigil sa pag-angkat, may mga nag-aalala na sa posibleng epekto nito sa presyo ng bigas at sa merkado. Ang mamimiling si Angel nangangamba na agad para sa kanilang budget. Tataas yung bigas, hirap. Lalo na kung nag-aaral pa yung anak ko, tapos may nanay din kung sinusuportan. Mahirap talaga. Ang tindera namang si Maridet nangangamba sa posibleng epekto ng import ban sa negosyo, lalo't imported rice daw ang hanap ng mga suki niya. Dagdag pa niya, baka mas malaki pa. Medyo yung gusto ng tao, malagkit na mabango, mawawala na yun. Yun ang mabili. Yung hasmin at saka yung coco, pandan. Best seller nila yun. Yung puhunan lalaki Tapos ngayon, hindi naman gaanong magandang ekonomiya natin, hindi mabili, matumal. Napipilitan lang sila bumili ng bigas. Nilinaw naman ng DA na well-milled at regular milled na bigas lang ang sakop ng import ban. Kaya pagtitiyak naman ng ahensya, wala silang nakikitang problema sa supply at presyo ng bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang i-postpone muna ang barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre. Sa kabila niyan, dinagsa pa rin ang huling araw ng voters registration. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Giorno, Julie Baisa. Pagbukas pa lang ng mall na ito sa Rojas City, Capiz, nagtakbuhan na agad ang mga pumila para sa voters registration. Madaling araw pa lang, dinagsana ng mga hahabol na magparehistro ang shopping mall na yan sa Batangas City. Jam-pack din ang loob ng mall na ito sa Pampanga. Gayon din sa Tanza at General Tria sa Cavite para sa satellite registration ng COMELEC. Ang mga magpaparehistro naman sa Legazpi Albay, kagabi pa raw nakapila. Ganyan din ang eksena sa 11 opisina ng COMELEC sa Davao de Oro. Ngayong araw kasi ang last day ng voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa ex-post ni COMELEC Chairman George Garcia, mula August 1 hanggang 9, mahigit 2 milyong botante na ang nagparehistro. Nakatakda kasi ang BSKE election sa darating na Disyembre ngayong taon. Pero matatanda ang isinusulong na i-postpone ito at gawin na lang sa November sa susunod na taon. At isa sa batas na yan, lalo't mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing pipirmahan niya ang nasabing panukala. Sa kanyang interview sa state visit sa India, iginiit niya na COMELEC na ang nagsabi na hindi nila kayang isabay ang BSKE ngayong taon dahil nakatakda ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. I'll sign it.
Because we are facing one of the biggest elements here, kakatapos lang natin ng malaking eleksyon, midterm election. Susunod na rito yung BARM. Isasabay pa natin ngayon yung barangay. Masyado ang OMELEC actually nagsasabi hindi namin kaya. Mas kailangan daw itong pagtuunan ng pansin dahil kung magkakaroon ng failure of election sa BARM, failure rin daw ito sa buong peace process. You have to remember, the BARM election that is upcoming in October is the first time we have ever had this kind of election at all. At all. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nagkaroon ng BARM parliament na hinalal ng tao. So, that is why it is so important. And if that election fails, malaking bagay, malaking failure yan doon sa peace process. Kaya ngayon, imbis na 3 taong termino, magiging 4 ang mga nakaupo sa barangay at sangguniang kabataan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Julie Baiza, News 5. Hindi susuko ang Kamara kahit pa isinantabi na ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nire-respeto naman daw ito ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte pero naninindigan siyang pamumulitika lang ang ugat nito. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Hindi pa tapos ang boxing. Yan ang pahayag ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy matapos i-archive o isantabi ng Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May mga nakahain pa kasi motion for reconsideration para baliktarin ang desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang reklamo. Giit ni Bucoy, maling-mali ang desisyong yan ng SC. Mali mula letrang A hanggang letrang Z. Mali. Hindi batay sa katotohanan, kontra sa ebidensya, kontra sa batas. Hindi kami susuko na porke in-archive na tapos na ang boxing. Umaasa pa kami na pakikinggan kami ng kataas-taasang hukuman. Meron pang chance na dinggin kami. Pero sakaling manindigan ng SC sa kanilang desisyon, susunod naman daw ang Kamara. Ayaw raw nilang pagmulan pa ito ng constitutional crisis. Sasabihin ng Supreme Court, hindi, tama kami. Hindi ko namin susuwayin yan. Susundin namin yan. The House will not cause the constitutional crisis. The catalyst for the constitutional crisis will never be caused by the House. Kung yan nga ang mangyari, hindi pa masabi ni House Deputy Speaker at Iloilo, Representative Janet Garin, kung ano magiging susunod na hakbang ng Kamara. I leave it to the members, all the members of the 20th Congress, no? Kasi sa ngayon lahat nag-uusap-usap, no? And syempre iba ang stand ng minority, iba naman ang stand ng majority. So these are things that we need to discuss, we need to balance and come up with concrete statements. Pero kung babalik na rin naman ng Korte ang kanilang desisyon at kakatigan ng apela ng Kamara, giit ni Bucoy, dapat sumunod ang Senado at i-revive ang impeachment case laban sa bise. Pumalag din siya sa mga nagsasabing anti-Duterte ang usapin ng impeachment. Ang motivation ng impeachment ay hindi naman para kontra Sara kontra katiwalian. Ito po ay sinusulong dahil sa pananagutan. Ang usapin ay ang kanyang krimen laban sa bayan. Panagutan niya. Hindi pa ho pinag-uusapan dito yung 2028. Walang katuturan dito yung politics. Samantala, nire-respeto naman daw ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte ang mga kritiko ng kanyang kapatid. It's okay. It's a democracy. So yeah, they can say whatever they want. If you don't have the numbers, you can't have the cake. You can have the prize. Okay? So that's it. So you can say whatever you want. Pero iginiit niyang pamumulitika lang ang ugat ng pagpapa-impeach sa vice-presidente. I'm going to say what I said before, and from the beginning, it's a political scheme. It's a smear campaign against the vice president. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
Sa ibang balita, mukhang may rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa kumpanyang Unioil, nakikita nilang may rollback sa diesel na hanggang 1 peso and 50 centavos per liter. Habang ang gasolina, posibleng matapyasan ng hanggang 70 centavos per liter. Susundan niya ang taas presyo nitong nakaraang Martes. Ang posibleng oil price rollback ay dahil sa paggalaw ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ito naman po, abiso sa mga dumadaan sa Cavite Toll Expressway o Cavitex. May isasara pong bahagi ng kalsada dahil pa rin sa ginagawang pavement repairs. Partikular na isasara ang outermost southbound lane. Diyan po yan paglabas ninyo sa Parañaque Toll Plaza hanggang Las Piñas Bridge. Para maibsan ang traffic tuwing alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, gagawing counterflow lane ang innermost southbound lane. Tuwing alas 4 naman po ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, gagawin ding counterflow lane ang northbound innermost lane mula Parañaque Toll Plaza hanggang Zapote Underbridge. Magtatagal ang pagkukumpuni sa Cavitex hanggang September 1. Sa weather update, asahan pa rin ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa hanggang bukas. At ayon sa Pag-asa, walang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Pero posible pa rin ang pag-ulang dala ng Southwest Monsoon o habagat dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands. Pati na rin sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Samantala, nasa labas pa rin ng PAR ang bagyo na may international name na Podul. Pero base sa forecast track, posible itong pumasok sa PAR sa mga susunod na oras at tatawagin itong bagyong Goryo. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa bansa. Susunod, rider sa Quezon City, nagulungan ng modern jeep, patay. Mag-ina sa San Pablo, Laguna, pinagbabaril sa Paresan. At sa pulsa video, kotse nag-counterflow sa Skyway. Lisensya ng driver kinansela. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nadulas, tumilapon mula sa motorsiklo at pumailalim sa modern jeep. Yan ang sinapit ng isang rider na namatay sa disgrasya sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cato. Yung rider nasa ilalim ng minibus, ayun Grabe. Duguan at hindi na gumagalaw ang lalaking yan na pumailalim sa modern jeep sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City bandang alas 9 ng gabi nitong Sabado. Ang rider nabangga ng modern jeep matapos madulas at tumilapon mula sa kanyang motor. Hinala raw ng mga tanod na disgrasya siya dahil sa dami ng basura sa daan. Madulas. So yun ang cause. Paano siya? Paliko? Ewan ko, mabilis or what? Pag di ko niya siguro itong bus, madulas because of the garbage. Batay sa investigasyon na wala ng kontrol ang rider dahil pinadulas nga raw ng basura ang dinaanan niya. Naisugod pa siya sa ospital pero dead on arrival na ang biktima. Hawak naman na ng mga pulis ang driver ng modern jeep. Inabutan pa ng News 5 na nakikipagnegosasyon sa kanya ang mga kaanak ng biktima para sagutin ang danyos. Pero tumanggi ang magkabilang panig na magbigay ng pahayag. Nahaharap ngayon ang driver ng modern jeep sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Tinutugis na ang riding in tandem na kumitil sa buhay ng isang mag-ina sa Laguna. Pinagbabaril ng mga suspect ang mag-ina sa kanilang paresan. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Pinagbabaril sa loob mismo ng paresan na yan sa San Pablo City, Laguna ang isang ina at anak nito noong Biyernes.
Patay sa insidente ang 30 anyos na babae at 11 buwang gulang na sanggol. Ayon sa pulisya, bago lang sa lugar ang mga biktima at mag-iisang buwan pa lang nabukas ang kanilang paresan. Suspect sa krimen ang dalawang lalaking riding in tandem. Mula dito sa kanilang paresan ay naisugod pa sa ospital ang mag-ina pero namatay rin kalaunan. Nakitaan ng hindi bababa sa 6 na tama ng balang ina habang 3 naman ang tinamo ng anak. Yung nanay may tama sa braso, sa breast, pabatok at sa ulo. Yung baby may tama sa dibdib. Yung lola wala naman itong tama eh. Fragment lang ng bala ang tumama dito. Na-recover naman ang motorsiklo ng mga suspect na iniwan sa isang diversion road bago lumipat sa ibang sasakyan. Tingin ng pulisya, planado ang krimen. Kasi based doon sa CCTV na footage na review namin, pabalik-balik yung mga perpetrators natin. Dalawang motibo ang tinitingnan ngayon ng mga otoridad, pero hindi muna nila ito isiniwalat habang nagpapatuloy ang investigasyon at paghahanap sa mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Aabot sa 800 milyong pisong halaga ng mga peking produkto ang nasabat ng NBI sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila. Sa Maynila at Pasay, nakumpiska ang higit 19,000 piraso ng counterfeit at prescription glasses. May nakuha ring higit 40,000 piraso ng peking Ray-Ban glasses. Habang sa Valenzuela, halos 300 piraso ng peking containers ang nakuha sa isang warehouse. Maharap sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code ang mga sangkot. Forever canceled ang lisensya ng isang motorista matapos mag-counterflow sa Skyway. Sa CCTV na inalabas ng DOTR, sinalubong ng pasaway na driver ang mga motorista sa opposite lane. Delikado po yan. Kaya naman ipinag-utos ni DOTR Secretary Vince Dizon ang perpetual revocation ng license ng motorista. Hindi raw kasi sapat na suspendido lang ang ipataw dahil inilagay ng driver sa peligro ang iba pang mga motorista. Hinikayat din ni Dizon ang publiko na i-report ang mga ganitong insidente sa ahensya. Sumadsad ang isang cargo vessel sa San Miguel Bay sa Siruma, Camarines Sur. Sa investigasyon, dahil umano sa malalakas na hangin at alon, kaya sumadsad sa mababaw na bahagi ng dagat ang barko na may lulang construction materials. Rumesponde naman agad ang Coast Guard District Bicol at nasagip ang 13 tripulanteng sakay. Iniinspeksyon na kung ligtas pa bang maglayag ang barko kasunod ng insidente. Arestado ang isang lalaki dahil sa pagbebenta ng hindi rehistradong vape products sa kanyang tindahan sa Cotabato City. Naaresto ang suspect sa isinagawang entrapment operation ng NBI. Kusa namang isinuko ng lalaki ang mga itinitinda niyang vape products na walang BIR stickers. Isinailalim ang suspect sa inquest proceedings sa prosecutor's office ng Cotabato. Maharap siya sa kasong paglabag sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act o Consumer Act of the Philippines. Susunod, isang menor de edad nagpaulan ng bala sa Amerika, 3 sugatan. Iraq, pinataob ng Gilas Pilipinas sa group stage ng 2025 FIBA Asia Cup. At K-pop girl group na Eunice naging emosyonal sa kanilang fan convention. Bakit kaya? Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Tatlo ang sugatan sa panibagong mass shooting sa New York sa Amerika. Umalingaw-ngaw sa New York's Times Square ang 3 putok ng baril, kaya agad nagtakbuhan ng mga tao. Ayon sa NYPD, tinamaan yan ang 18-year-old na babae, 19-year-old na lalaki at isang lalaking senior citizen. Dinala sila sa ospital at stable na ang kondisyon. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang 17 anyos na suspect na itinuturong gunman. Sa inisyal na ulat, nagtalo sa kalsada ang mga biktima at suspect bago mangyari ang pamamaril. Hindi pa tukoy kung magkakakilala sila. Sa pool sa video ang pamumuo ng malaking ipo-ipo sa bansang Cuba. Sumabay sa pagkulog at malakas na hangin ng ipo-ipo na namuo sa lungsod ng Havana.
Kita sa video ang unti-unti nitong paglaki habang papataas ng papataas. Ayon sa mga ulat, agad naglaho ang ipo-ipo kaya hindi na rin ito nakapaminsala. Walang napaulat na paglikas o di kaya ay nasaktan. May tsansa pang umabante ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025 sa Saudi Arabia. Yan po ay matapos nilang talunin ang Iraq kahapon sa huling laro nila sa group stage. Final score 66-57. Dikit ang laban sa unang dalawang quarter pero nag-init ang opensa ng Gilas sa third with a 22-7 run. Sinubukan pang humabol ng Iraq pero di sila nakalusot sa matinding depensa ng Gilas. Top scorer ng Pinas si Dwight Ramos na nagambag ng 21 points. Dahil sa panalo ay pasok na sila sa qualification match para makapasok sa quarterfinals. Dito makakalaban nila ang koponan ng Saudi Arabia sa Martes, August 12. Hindi man nakuha ang inaasam na titulo, masaya pa rin si People's Champ Manny Pacquiao sa ipinamalas niya sa laban nila ni Mario Barrios. Nawi nga sa tabla ang laban nila nitong Hulyo at ayon kay Pacman, masaya siya sa kanyang performance lalo pat edad niya at ilang taong pahinga mula sa boxing ay nagawa pa rin niyang tapatan ang mas batang si Barrios. Ayon kay Pacman, may igagaling pa siya. Nauna nang sinabi ng 8th Division World Champion na kinulang siya sa training para sa laban nila ni Barrios. Nagbabalak naman na lumaban ulit si Pacquiao sa Disyembre. Powerful OPM collab. Nagsanib puwersa ang P-Pop Kings SB19 at si popstar royalty Sara Geronimo sa isang concert sa Mall of Asia Arena kagabi. Pasabog ang performance ng SB19 at ni Sarah G sa kanilang newest collab song na Umaaligid. First time nila yung ipinerform ng live. At bukod dyan, kinanta rin ni Sarah G ang kanyang hit songs na Kilometro at Tala. Pinerform naman ng SB19 ang ilan sa kanilang hit songs at newest single na Dungka. Nag-perform din dyan ang bandang Kamikaze, Itchy Worms, P-pop group na G22 at si Maki. Extra special naman para sa Pinay members ng K-pop girl group na Eunice ang kanilang Asia Fan Con Tour sa Quezon City kagabi. Naging advance celebration din kasi yan ng 18th birthday ng Pinay na si Jelly. Narito ang report. Sweet and spicy ang bungad na performance ng K-pop girl group na Eunice sa kanilang fan concert sa New Frontier Theater sa Quezon City nitong Sabado ng gabi. Una nilang pasabog para sa fans ang kanilang single na Switch. Napuno rin ng loud cheers ang New Frontier Theater sa performance ng Eunice ng kanilang hit songs na Curious, Superwoman at anchor song na See You in My Dream. Ito na ang ikalawang beses na bumisita ang grupo sa bansa. Parang mas mainit ngayon ang pagtanggap sa kanila ng Pinoy Ever Afters. Dahil hindi na iwasang maging emosyonal ng grupo, lalo na ng Filipino line. It's a really big surprise for us and we didn't expect it. You guys did so much effort for this video and I was so thankful. Oh my God. Honestly, kahit walang video, everything that you do for Eunice talaga makes us so happy and so proud to have you guys in our Ever Afters. But I'm so touched. Thank you so much for everything that you've given us, and we love you all so much. Thumbs up! Next person! I never knew that. Thank you so much. Thank you so much. Tiempo naman ng malapit ng 18th birthday ng Filipino member na si Jelly. Kaya kinuha na ng fans ang opportunity para batiin siya in advance.
Game ring kumasa ang girl group sa ilang laro kasama ang Pinoy Ever Afters gaya ng Bato-Bato Pick, Telepathy at Put Your Finger Down Game. Ilang fanboys pa ang maswerteng nakipag-selfie sa Eunice. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, dump truck sa Lipa, Batangas, nagliyab at sumabog. At isang coffee cart, may mga baristang dating preso. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Sumadsad sa kanal ang isang six-wheeler truck sa Bataan matapos umanong pumalya ang preno nito. Sa Batangas, bigla namang nagliyab at sumabog ang isa pang truck. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Puputok pa yan. Madami pang pwedeng pumutok dyan eh. Nasunog ang dump truck na ito sa Barangay Tambo, Lipa City sa Batangas kahapon. Dahil sa lakas ng apoy, halos maabo na ang uluhang bahagi ng truck na may dalang buhangin. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa Lipa, napansin na lamang ng driver at kasama nito na biglang nagliyab ang dashboard ng truck. Nakalabas naman ang mga sakay nito pero hindi nila nakontrol pa ang apoy. Nagdulot ng mabigat na trapiko ang insidente na tumagal ng mahigit 1 oras. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung ano ang naging mitya ng sunog. Halos mawasak naman ang harapang bahagi ng six-wheeler truck na ito sa Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan. Nakatagilid na ito at natanggal ang ilang gulong at iba pang parte ng truck. Nawalan umano ng preno ang truck at sumadsad sa isang open kanal sa highway noong Biyernes. Patungo sa ng Zambales ang truck para i-deliver ang kargang bakal. Nagtamo ng mga gasgas ang driver na ngayon ay patuloy na nagpapagaling. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na may sasakyang nahulog sa kanal kahit pa nagpaskil na ng mga babala. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Pinasok na isang hinihinalang armadong magnanakaw ang isang kainan sa Ormoc, Leyte. Nakuhanan ng lalaking yan na umaaligid sa labas ng kainan bandang alas 12 ng madaling araw nitong Biyernes. Habang nakapaa at may dalang hinihinalang baril, nakuha pa niyang buksan ang pinto ng sasakyan ng may-ari ng kainan. Pero maya-maya lang, pumasok ang lalaki sa loob kung saan tinangay niya ang ilang sunglasses at mini fan sa nasabing lugar. Napag-alaman lang ng mga empleyado na pinasok ang kainan nang mapansin ang bakas ng paa sa sahig kinabukasan. Hinala ng mga pulis, posibleng may pinutol na barbed wire ang suspect sa likod ng kainan para makapuslit paloob. Mayroon na raw person of interest sa insidente. Pinag-aaralan na rin daw ng pulis kung baril nga ba ang hawak ng suspect. Susunod, silipin ang pilot episode ng pinakabagong music countdown na Vibe. At paano nga ba ang tradisyonal na paggawa ng classic Pinoy merienda na nilupak? Mga kapatid, tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Hindi naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na solusyon ang pag-ban sa online gambling. Sa interview habang nasa state visit sa India, iginiit ni PBBM na ang dapat solusyonan ay ang adiksyon at pagkatuto ng kabataan sa pagsusugal online. Dagdag pa niya, kadalasan kapag may problema, ban agad ang ipinatutupad. Pero sa isyong ito, pag-aralan daw muna ang pag-ban at hahanapan muna ng ibang paraan. But in my opinion, ban will not take care of the problem. We have to be a little bit more measured in our response. Huwag tayo basta pabigla-bigla yung tinatawag. If it comes down to a ban, then we will ban. But if there are better solutions than a ban, we will take those on.
Ready to vibe na ang TV5 para sa pilot episode ng pinakabagong music countdown na Vibe. At live muna sa TV5 Broadcast Complex sa Quezon City, nasa frontline ng balita niyan si News 5 digital producer Von Belinario. Von, ano na bang mga ganap dyan? Nako, Nikki, mga kapatid, handang-handa na nga magbigay ng good vibes sa mga kapatid nating Vibe Jock dito nga sa pagsisimula ng pinakabago na all OPM countdown in town, ang Vibe. Sa soundcheck at technical rehearsal pa lang, damang-dama na ang positive vibe at energy sa mga pangmalakasang production number. Bida riyan sina Vibe Jock Elijah Canlas, Ryle Santiago, Dylan Minor, Kitch Minimoto, Paolo Angeles, Maxi Andreson, Joao Costancia, Ana Ramsey, at Quinay. We're just very excited to start the show and to get everybody interested sa show kasi it's very interesting. It's all about OPM, it's all about Filipino music. Ang star maker at director na si Mr. M. Johnny Manahan, hands-on sa pagsisiguro ng total entertainment hatid ng Vibe. Gina rin ang mga kapatid nating sa likod ng kamera for a night of power Vibe. Bawat detalye, pulido. Ang mga pasabog na performance ng Vibe Jock nag-uumapaw sa talento. Nagpahati din ng pagbati at pagsuporta ang ilan sa mga kapatid personalities tulad ni Lloyd De Vera, Senator Raffy Tulfo, DJ Chacha, Dabar Cads Riza May Dizon, Karen Aistrup, Robin Angeles, Ian Red, Singing Queens, pati na sina Mika at PVL players. Joint forces ng buong Media Quest at TV5 family, all for the new era of OPM countdown on Philippine television and digital platforms. OPM all day, every day, survive. O, diba? Nikki, mga kapatid, nakita nyo naman, katabi ko na rito yung dalawa sa ating mga bigating Vibe Jock, na si Paolo Angeles and of course, Elijah Canlas. Siyempre, una kong tatanungin, Paolo, without spoiling, ano ba yung mga aabangan ng kapatid natin sa pilot episode ng Vibe mamaya? No spoilers, Yes. Siyempre, yung pinakabangan nila yung mga performances namin. Mga Vibe Jocks. And of course, mga artist na rising and yung ibang artist dito, OG, matagal nang kilala. Pero hindi ko na sasabihin kung ano yung perform nila. Yun na ang secret namin. Kaabang-abang talaga. And of course, Elijah, invite na natin mga kapatid natin mamaya na. Yes, mamaya na po ang Vibe directed by the one and only Mr. M. Johnny Manahan. Kung gusto niyo po manood ng hindi katulad ng kahit anong programa ngayon sa TV, tutok na po kayo. Tonight po yan, 6:45 p.m. Yes. O mga kapatid, Nikki, yan ang latest mula rito sa TV5 Broadcast Complex at ready na kami maki-good vibes dito sa Vibe. Guys, Yan, exciting. Maraming salamat sa inyong tatlo, Elijah, Paolo at syempre, Von Belinario. Akala ko si Bon, Vibe Jock na rin. Pwede. Hindi matanong ko lang kayo. Habang manonood ng Vibe, masarap kumain. Mismo. Isa sa pwedeng masarap kainin dyan manonood, nilupak. Ang tanong ko, nakakain ba kayo ng nilupak? O alam nyo ba kung ano yung nilupak? Like ko siya naririnig. Alam ko, Feeling ko, natikman ko na siya. Feeling ko lang. Ako din, pakiramdam ko din, baka sa mga napuntahan ko ng piyesta dati, alam ko kakanin siya. Yes. Pero hindi ko sigurado nga kung natikman ko, hindi ko maalala. At kung No college anong kasi, kakaiba sa kanya. Common sa amin. Meron Nilupak, nagtitinda sa sa Freedom Los Park. Baños, sa UPLB. Ng nilupak. Kaya, ang nilupak, for reference lang, isang classic na Pinoy merienda na gawa sa kamoteng kahoy o saging na saba. Okay. Alam niyo ba kung paano gawin yan? Kung katulad niyo, kung curious kung paano yung ginagawa bukod sa kainin, panoorin natin dito sa report ng ating weekend buddy na si Monde Lopez. Yung weekend, probinsya vibes muna tayo. Road trip at food trip sa Nueva Ecija. Tahimik, malamig, mapuno at may tradisyonal na merienda na siguradong magpapangiti sa atin. Teka, picture-picture muna ba o parang gusto mong balikan ng larong kali nun? At bago ang gala, may special activity tayo. Flashback sa paggawa ng tradisyonal na nilupak. Isa sa pinakamatandang kakanin sa bansa na gawa sa kamuting kahoy o saging na saba.
Yes mga kapatid, nandito tayo ngayon sa General Tino Nueva Ecija at hawak ko ito tinatawag ng halo, ito tinatawag ng pambayo at ito naman yung luso. Mas gilit ba? Para sa mga nang-go, sakto August month o para sa ating mga nag-go mga kapatid. Sa paggawa ng nilupak, hands-on tayo. Human time! So eto na, ang nilupak na ginawa ko. Mahirap din siya matrabaho kaya naman tayo mismo na huhusga. Ready? Nahalo yung yung mga ingredients sa mauwi. So malambot na siya, may lasa na kanina. Amis, masarap. Masarapan din kaya ang dalawa kong friends na acting na sumungit. Masarap, sir. Wow. Sir, ito. Kami siya dati. Let's share more love. Nilupak. Wala talagang tatalo sa sarap ng kakanin. May kasamang kwento, tawanan at sayawan. At take note, part lang ito ng educational tour package ng PMP Man-Made Paradise Farm and Resort. Bukod sa nilupak, may pasilip pa sa paggawa ng itlog na maalat, pagiling ng bigas, pagtahi para linisin ang palay at iba pang tradisyonal na gawain noon. Parang instant time travel sa panahon ng mga lolo't lola natin. Nakakaaliw at nakakabusog. Happy weekend mga kapatid! Monty Lopez, News 5. Kunin ko na yung pinadala ni Mondi. Ay, wala ba? Walang Wala eh. umabot. Ayos si Mondi. Walang Hanggang imagine lang tuloy tayo at panunod kay mo. Hindi tayo sumakses. Pero in fairness, naka-full costume sila. Oo. Fairness. Sana matikman din natin yan. Sana, Ako, gusto ko sana matikman balang yan. araw makarating dito. Samantala, yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.